Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang flashback na bumabalik sa taong November 12, 1983. Doon natin nakikita ang nakakatakot na lugar ng Upside Down at sa gitna ng madilim na mundo na iyon, may maliit na bahay-bahayan na ginawa ni Will. Mahina siyang kumakanta para pakalmahin ang sarili niya hanggang sa mailumabas na Demogorgon na napilit siyang tumakas mula sa maliit niyang taguan. Tumalon siya mula sa isang puno papunta sa isa pa, desperadong makatakas sa mabangis na nilalang, pero nawalan siya ng balanse, naipit sa isang sanga at nahulog sa lupa. Sa sandaling iyon, kinalagkad siya ng Demogorgon papunta kay Vecna, na hinawakan siya gamit ang tentacles niya. Sinabi ni Vecna kay Will na dumating na ang oras para magsimula. Pumasok ang mga tentacle sa bibig niya at may malapot na likidong pumasok sa loob. Sa nakakakalmang boses, sinabi ni Vecna na marami silang gagawing magagandang ibagay ng magkasama. Sa kasalukuyan, nakikita natin si Holly na nakapansin ng misteryosong anino sa bakuran. Curious siya kaya lumapit sa bintana at binati ito ng inosente. Pero agad siyang pinigilan ng nanay niya, si Karen Wheeler, na pinapapunta siya para tawagin ang lahat para mag-breakfast. Sumunod si Holly at mabilis na tinawag ang lahat. Ang mga buyers, na pansamantalang nakatira sa mga Wheeler matapos ang mga pangyayari noong nakaraang season, ay sumama sa breakfast table. Sa dami ng tao, naging sobrang magulo ang pagkain na ikinainis ni Ted na pagod na sa gulo sa umaga. Pagkatapos kumain at umalis ang lahat, naiwan sina Ted at Karen. Napabuntong hininga si Ted na mukhang gusto nang umalis ang mga buyers. Samantala, nakikita natin sina Robin at Steve na nagho-host ng radio show. Nagsasalita si Robin tungkol sa nakakagulat na dami ng sundalo kumpara sa mga sibilyan, at ang bagong rulo na lahat ng tao ay kailangang magpa-medical exam dahil pagkatapos malanghap ang snowflakes, walang siguradong healthy. Binanggit din niya ang nangyari noong finale ng nakaraang season, kung saan bumuka ang lupa ng malalaking bitak sa Hawkins. Tinakpan ang mga butas ng malalaking metal plates na ginagawa pang slide ng mga bata na ikinaiinis ng militar. Sinabi ni Robin sa mga nakikinig na lumayo sa lugar na kontrolado ng militar na tinatawag na Mass-E at ipinakita rin ang maliit na rift ng Upside Down na nandun pa rin. Maya-maya, binanggit ni Robin na may date siya kay Vicky at nag-alay ng kanta para sa kanya on air. Nakikinig si Vicky hanggang sa biglang nagka-interference ang broadcast. Sinabihan ni Steve si Robin na nangyayari iyon dahil inaasar niya ang army. Nag-aalala siya kaya tinawagan niya si Dustin para sabihing may problema sa squawk. Naging weird ang signal. Akala ni Steve dahil iyon sa sinabi ni Robin, pero sinabi ni Dustin na baka dahil iyon sa remote radio unit. Sinabi rin ni Dustin na minsan, hindi manual ang sagot sa problema ni Steve. Sa school, hinarap ni Andy si Dustin dahil suot niya ang Club Hellfire shirt. Sinabi ni Andy na tapos na ang club habang sinisimulan niyang punitin ang shirt. Buti na lang dumating si Lucas, na tinawag niyang traitor. Tinakot ni Lucas si Andy na huwag galawin si Dustin ulit. Dumating din sina Will at Mike para ipagtanggol siya. Pag-alis ng mga bully, sinabi ni Lucas kay Dustin na tigilan ang pag-provoke sa kanila sa pagsusuot ng shirt. Pero sabi ni Dustin, hindi siya tulad nila dahil mukhang naka-move on na sila kay Eddie, at siya hindi pa. Sabi ni Mike, gugustuhin ni Eddie na hanapin nila at pigilan si Vecna. Sinubukan nilang sabihan si Dustin na mag-lower profile at makihalo ng kaunti, pero tumanggi siya at umalis ng galit. Sinabi niyang palagi silang naging totoo sa sarili nila, kahit ano pa ang mangyari, at palagi silang tumitindig para sa tama. Pagkatapos, nakikita natin si Eleven na tumatakbo sa gubat habang hinahabol ng mga sundalo hanggang sa tinamaan siya at nahuli. Pero nalaman nilang hindi pala siya si Eleven, kundi ibang babae. Makikita natin ang totoong Eleven na nagte-training, ginagamit ang powers niya para pasabugin ang Pumpkinheads, habang tin-time ni na Hopper at Joyce. Sabi ni Joyce na huwag siyang sobrang higpit sa sarili, pero gusto ni Hopper mag-celebrate ng waffles. Pero sabi ni Eleven kaya pa niyang bumilis at nagpatuloy sa training. Pagkatapos, dumating si Murray sa Hawkins sakay ng truck, nagpapanggap bilang military delivery driver. Samantala, sa squawk, inaayos ni na Jonathan, Nancy, Steve, at Robin ang problema sa radio interference. Pumunta sila sa transmission antenna at pinag-usapan na may kailangang umakyat.
Si Steve ang unang nag-volunteer pero gusto rin ni Jonathan. Naunahan ni Jonathan si Steve at umakyat sila pareho, ginawang karera kung sino ang mas mabilis. Sa huli, sabay silang nakarating sa taas at naayos ang problema. Sa oras na yon, dumating si Murray sakay ng truck para maghatid ng supplies kina Nancy at Robin. Binigyan niya sila ng bala, granada, at ilang regalo para kina Steve at Jonathan. Sinabi niya na ngayong araw, magsisindi ng apoy ang army at baka ngayong gabi na ang oras para mahanap nila si Vecna at tapusin na ang lahat. Samantala sa school, naglabas si Dustin ng ahas mula sa classroom. Sina Lucas, Will, at Mike naman ay nagkukwentuhan na parang nasisiraan na si Dustin kasi gusto niyang ibalik ang Hellfire at hanapin ang Lost Sheep. Narinig ni Dustin ang parte ng usapan at sinabi ng mga lalaki na si Andy ang tinutukoy nila na parang tuluyan ng nababaliw. Sa wakas, bumalik sa normal ang radio show at sinamantala ni Robin ang chance para magpadala ng coded message para sa grupo. Sinabi niya ang eksaktong oras at lugar kung saan sila dapat magkita para gawin ang strategy nila. Pinag-usapan ni Nancy, Jonathan, Steve, at Robin ang plano nila ng mabuti, habang sina Dustin, Will, Lucas, at Mike naman ay chine-check ang kanilang plano para siguradong kumpleto ang lahat ng detalye. Medyo duda si Steve at sinabing baka talo na si Vecna, pero pinaalala ni Jonathan ang nakakatakot na vision sa isang lugar na nasusunog ang buong Hawkins at patay ang lahat ng tao. Dahil dito, mas tumibay ang loob ng lahat na harapin si Vecna at tapusin siya minsan at para sa lahat. Biglang napahinto si Will at parang na-trance. Napansin agad ng mga kaibigan niya. Sabi ni Will na may naramdaman siyang sobrang lakas na puwersa at parang umiikot ang langit, pero hindi niya muna masyadong pinansin. Samantala, si Holly sa school ay nakakita ng isang tao sa malayo. Lumapit siya para batiin ito at nag-usap sila sandali. Pero pinapanood siya ng teacher niya at hindi nito nakikita ang kausap niya. Sa paningin ng lahat, nag-iisa lang si Holly dahil siya lang ang nakakakita sa misteryosong taong iyon. Sa military lab naman, pinamumunuan ni ECW ang operation at sinabi kay Sergeant Ramirez na kailangan nila ang babae na tumutukoy kay Eleven. Samantala, si Eleven ay nagpupumilit magpatuloy ng training para maging mas mabilis at mas magaling. Alam niyang ngayong araw ang mission at gusto niyang sumama kay Hopper dahil gusto niyang hanapin si Henry, pero hindi siya pinayagan ni Hopper. Sinabi nitong gawin na lang niya ang parte niya mula sa bathtub. Kalaunan, nalaman na totoong na-break ni Eleven ang record, pero pinipilit pa rin ni Hopper na panatilihing ligtas siya. Alam niya na sa lahat ng past missions, sundalo lang ang nakikita nila at halos lahat ay naghahanap kay Eleven. Sa school, nakakita si Andy ng ahas sa locker niya, yung ahas na dinala ni Dustin. Tinatawanan siya ng lahat dahil natatakot siya, kahit corn snake lang iyon. Maya-maya, nakita ni Andy ang isang mensahe sa locker niya na nakasulat, "Hellfire is still alive." Samantala, pumunta si Mike sa school para hanapin si Holly. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Holly sa kanya ang tungkol sa misteryosong kaibigan niya na ang pangalan ay M.E. Sabi niya kay Mike na pinoprotektahan siya ni M.E. mula sa mga halimaw sa Hawkins, mga nilalang na gustong kumain ng mga batang tulad niya. Kinuha ni Mike ang isang maliit na figure na ginawa niya para kay Holly at sinabi na kapag natatakot siya, isipin na lang niya si Holly the Heroic, isang matapang at malakas na cleric na kayang magbukas ng kahit anong dimension. Sina Lucas at Will naman ay bumisita kay Max. Sabi ni Will na ayon kay Mike, yung mga kakaibang pakiramdam ni Max nitong mga araw ay posibleng senyales na mas malapit na si Vecna kaysa iniisip nila. Samantala, pumunta si Dustin sa libingan ni Eddie na puno na ng graffiti at sulat. Nang hawakan niya ang isa sa mga sulat, nakita niyang hindi pintura iyon kundi dugo. Maya-maya, nakita niya ang mga natirang parte ng ahas na nilagay niya sa locker ni Andy. Dumating na sina Andy at ang barkada niya at pinalibutan si Dustin para maghiganti. Pero natawa lang si Dustin at sabi niyang tinalo niya ang main acolyte ni Vecna gamit ang e-prismatic spray. Kinuha niya ang mga chemicals na dala niya para linisin ang libingan at binato sa kanila. Pero gumanti sila at sinuntok si Dustin ng walang awa. Binalaan siya ni Andy na mamamatay ang Hellfire ngayong gabi. Tinulak nila si Dustin sa lupa at patuloy na binugbog siya. Habang si Lucas naman ay paulit-ulit siyang tinatawagan sa walkie-talkie, sinasabing dapat nasa station na siya.
Dumating si Robin sa station at sinabi na nakausap niya ang nanay ni Dustin at hindi rin ito alam kung nasaan siya. Dumating din si Eleven para sumama sa grupo. Kinausap ni Mike si Eleven tungkol kay Dustin at sinabi niyang parang iba si Dustin ngayon, mainitin ang ulo, tense at halatang takot. Sabi ni Eleven na pati si Hopper ay nag-iiba ang kilos. Sabi ni Mike na baka dahil kay Vecna, kaya lahat sila apektado. Sinabi rin niya na kailangan na nilang magpahinga. Baka ito na ang last mission nila, lalo na't may naramdaman si Will. Baka ngayon na ang final moment, mahanap nila si Vecna at matapos na ang lahat. Sabi pa niya, pagkatapos nito, baka pwede silang magpunta sa malayong lugar at magsimula ulit. Naputol ang usapan nila nang tawagin sila ni Lucas para sumali sa grupo na malapit nang matapos maghanda. Sa oras na iyon, nakakuha si Steve ng signal, mahina sa simula pero naging stable. Pero may problema, hindi niya mamamanman ang transmission habang nagda-drive at kailangan nila si Dustin. Nag-volunteer si Will pero hindi pumayag si Joyce at pinadala na lang niya si Jonathan. Sumakay si Jonathan sa van para tumulong sa satellite at umalis sila. Sina Mike at Lucas naman ay sumunod sa kanila gamit ang bikes. Dumating sina Hopper at Joyce sa gubat kung saan may tinatagong bunker si Hopper. Bago niya isara ang pinto, sinabi ni Joyce ng mahinahon na sana makabalik siya. Samantala, narinig ni Holly sina Karen at Ted na nag-aalala tungkol sa imaginary friend daw niya. Nalungkot si Holly dahil pakiramdam niya wala nang naniniwala sa kanya, kahit totoo ang nakikita niya. Pumasok si Hopper sa isang tunel sa ilalim ng lupa. Pumunta siya sa hagdan at dahan-dahang umakyat. Paglabas niya, nasa loob siya ng isang lumang building malapit sa military base. Sina Mike at Lucas naman, nasa library, at nakita nila ang 4 na truck papunta sa east gate ng facility. Gumamit ng flamethrowers ang army para buksan ang entrance papunta sa upside down. Sapat ang laki para makapasok ang mga truck. Sumampa si Hopper sa likod ng isa sa mga truck. Pagpasok ng mga sasakyan sa camp, sinara ulit ang gate ng tuluyan. Nakuha na ni Jonathan ang signal mula sa radio van at sinabi kay Steve na umusad. Samantala, sin-check ni Nancy at ng team ang galaw ng van gamit ang mapa at projector. Nagbanggaan ang mga military vehicle sa daan at pinahinto ni Jonathan si Steve dahil mawawala na nila ang signal. Na-recover nila ito pero hindi makontak ni Hopper si Joyce. Nang sumagot na siya, sinabi ni Joyce na bigla silang napastop. Alam na ng mga sundalo na nandoon si Hopper. Habang nag-aalala si Eleven, nakaramdam si Will ng matinding panginginig at nagkaroon ng vision mula sa upside down. May Demogorgon na umatake sa mga sundalo habang umaandar ang van na sinasakyan ni Hopper at hinahabol ng halimaw. Tumalon ang Demogorgon sa van, kinayod ang bubong at napatumba ang driver. Tumalon ulit ito at bumangga ang van ng malakas sa puno. Nakatakas si Hopper papunta sa gubat para magtago habang bumagsak si Will at nag-seizure. Maya-maya, nakita ang Demogorgon na papunta sa bahay ng Wheeler. Nang magkamalay si Will matapos tulungan ni Joyce, sinabi niyang nakita niya ang Demogorgon at papunta ito sa kanila, lalo na sa Wheelers. Sa bahay nila Wheeler, busy si Ted sa paglalaro ng golf habang umiinom si Karen ng wine. Sa kwarto ni Holly, umiiyak ang bata. Napansin niya na ang ilaw sa kwarto ay umiilaw at namamatay. Lahat ng ilaw nagfa-flicker. Dahan-dahang nabibitak ang kisam. Hanggang sa bumukas ang isang portal papuntang upside down. Lumabas ang isang Demogorgon at nakakatakot ang presensya nito na nagpawala ng lakas at tapang ni Holly habang nakatulala siyang takot na takot. At bago natin ipagpatuloy, please like and subscribe, comment for part 2.